Thank you, Lola. Ang bait niyo talaga. Pangarap ko ang cellphone na to. Alam ko, Apo. Kaya nga binili ko na para sa'yo. Mabuti pa kayo, ang daling kausap, hindi katulad ni Papa. Ikaw na ang bahalang magpasensya sa papa mo. Kilala mo naman yon. Nag-iisa lang niya akong anak pero bakit ganun siya? Ang hirap niyang hinga ng mga gusto ko. Kaya nga nandito si Lola para ibigay ang mga gusto mo. Ang swerte ko po talaga sa inyo kahit wala na si Mama nandyan naman kayo. Habang buhay ako, lahat gagawin ko para sa nag-iisa kong apo. Oh, magbihis ka at sa labas tayo kakain. Tatawagan ko po muna si Papa para magpaalam. Baka hanapin niya ako pag uwi niya mamaya Wag na, Iha. Ako naman ang kasama mo. Hindi na kailangan magpaalam pa sa kanya. Sige po, Lola. Magbibihis lang ako sandali. Sige lang, Apo. Suotin mo ang pinakamaganda mong damit. Bata pa lang nang maulila sa ina si Chloe. Ang kanyang ina ay nag-iisang anak ng kanyang lola Shoni. Ang kanyang ama naman ay may restaurant na siyang pinagkukunan nila ng panggasto sa araw-araw. Spoiled sa lola ang dalaga. Kabaliktaran naman sa kanyang ama na may pagka-istrikto. Sa kasalukuyan, nasa 3 taon na sa kolehiyo si Chloe na pamangkin ko. Nakatatanda kong kapatid ng ama niya. Saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang? Pa, nandito na pala kayo. Ang tanong ko ang sagutin mo. Saan ka kako nang galing? Niyaya ko ang apo ko na kumain kami sa labas. Hindi mo kailangan magalit. Kayo pala, Ma. Hindi ko kasi hinahayaan na lumabas muna ang apo ninyo. Kahit ako naman ang kasama. Parusa ko yan sa kanya. Bahay at eskwela lang muna siya dahil sa mababang grado na nakuha niya. Hindi naman yata makatarungan ang ginagawa mo sa apo ko. Bakit ikaw ba, nung nag-aaral mataas lagi ang nakukuha mong grado? Hindi ka nga nakatapos ng kolehiyo Posibleng bumagsak ang apo niyo dahil wala na po siyang ginawa, kundi ang maglakwat siya kasama ang mga kaibigan niya. Aba, hindi rason yon para ikulong mo siya sa bahay na ito. Pwede mo naman siyang pagsabihan na mag-aral sa susunod. Ang problema, hindi siya nakikinig sa akin. Siguro kasi nasa iyo ang problema, kaya hindi nakikinig sa iyo ang apo ko. Bakit naman sa akin nakikinig si Chloe? Pwede ba, Ma? Huwag na kayong makialam sa akin kung paanong disiplina ang gagawin ko sa anak ko. Hoy! Baka nakakalimutan mo, Kevin! Apo ko si Chloe. May karapatan akong makialam. Mula nung mamatay si Christina, aminin mo man o hindi, malaki ang naging pagkukulang mo sa anak ninyo. Ako ang laging pumupuno sa pangangailangan niya. Ginagawa ko lahat para maibigay ang mga kailangan niya. Hindi ko na nga alam kung paano hahatiin ang oras ko sa negosyo at sa kanya Kulang pa rin. Hindi sapat para sa apo ko. Kaya nga bilang lola niya, ginagampanan ko ang pagiging ina sa kanya. Hindi naman yun ang ginagawa niyo Kinukonsinti niyo ang mga mali niyang ginagawa. Kaya nga hindi na matutututo ang apo niyo sa mga pagkakamali niya. Dahil lagi niyo nalang binibigyan ng maling katwiran. Hindi ako makapaniwala na yan pa ang maririnig ko sa iyo pagkatapos ng ginagawa ko. Limitahan niyo na ang pakikialam niyo sa akin tuwing pinagsasabihan ko ang anak ko. Katulad ngayon, hindi dapat kayo nakikisabat. Mali na nga kayo na isinama niyo siya nung walang paalam sa akin. Lumalabas na rin talaga ang tunay mong kulay. Baka nakakalimutan mo kung saan galing ang pera sa negosyo mo. Hindi ko po nakakalimutan. Kaya pinagbubuti ko para balang araw may makuha si Chloe. Dapat lang dahil wala kang karapatan sa negosyo na yon. Kapag nakatapos si Chloe, siya na ang mamamahala ng restaurant. Huwag niyo naman akong pagsalitaan ng ganyan sa harapan ng anak ko. Siya nga pinapahiya mo rin kaya tama lang itong ginagawa ko. Lola, gabi na po baka kailangan nyo nang magpahinga din. Salamat po sa pag-iimbita nyo sa akin lumabas. Nag-enjoy po ako. Wala yon, Iha. Basta ikaw. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi nyo.
Iniwanan pa ng masamang tingin ng matandang babae si kuya bago tumalikod. Ang anak naman niyang si Chloe tahimik na iniwan siya at saka pumasok sa kwarto nito sa ikalawang palapag ng bahay. Kinabukasan muling kinausap ni Kuya Kevin ang anak. Hindi siya agad umalis ng bahay. Akala ko pa naman tapos ng pag-uusap natin kagabi. Lola mo lang naman ang tumapos eh. Pero ako, hindi pa ako tapos sa'yo. Ano po bang ikinagagalit nyo ha? Yung umalis ako nang walang paalam? Kasama ko naman si Lola Shoni ah. Kahit lola mo pa ang kasama mo, matuto kang magpaalam sa akin. Oo na po. Ano, okay na ba? Tapos na bang panenermo nyo? Hindi mo ko kailangang gamitan ng ganyang tono. Nawawalan ka na ng respeto sa akin ah. Sumusobra na po kasi kayo eh. Wala na akong ginawang tama sa paningin ninyo. Wala naman talaga eh. Ang gagawin mo na lang, pagbutihin ang pag-aaral mo. Pero anong ginagawa mo? Puro ka barkada. Baka akala mo, hindi ko alam na may boyfriend ka na. Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Magtapos ka na muna bago ka makipagrelasyon. Ano naman pong masama doon? Lahat ng kaedad ko may mga boyfriend na. Para naman kayong sinaunang tao eh. Mabuti pa si Lola, ayos lang sa kanya na makipagrelasyon ako. Konsentidora talaga ang lola mo. Naiintindihan lang po niya ako, hindi katulad nyo. Sa tingin mo kaya habang buhay nandyan ang lola mo? Balang araw, tayo na lang ang maiiwan. Mas alam ko rin na makakabuti sa'yo kaya sana naman sumunod ka sa akin. Sinunod ko naman kayo eh. Ano pa ba ang gusto mo? Talaga? Sinunod mo ba talaga ako? O ang lola mo lang ang pinakikinggan mo? Wala naman pong patutunguhan ng pag-uusap nating to. Mabuti pa, aalis na ako. Huwag kang bastos! Kinakausap pa kita, kaya huwag kang tatayo dyan sa kinauupuan mo! Maliliit na nga ako sa pagpasok ko. Wala akong pakialam! Mabuti pa nga na hindi ka nalang pumasok. Tutal, wala namang pumapasok dyan sa utak mo! Tapos sasabihin nyo na mag-aral akong mabuti. Okay lang naman pala na hindi ako pumasok eh. Yung ginagawa mong pagsagot-sagot ng ganyan, balang araw pagsisisihan mo. Yang pag-spoil sa'yo ng lola mo, may hindi magandang balik yan sa'yo. Tandaan mo! Tumayo na si Kuya Kevin at saka lumabas na ng bahay. Sumunod naman si Chloe at parang baliwala na pumasok sa eskwelahan. Maghapong wala sa sarili ang kapatid ko. Kaya minabuti na lang niyang umuwi ng maaga sa bahay. Si Chloe naman tumuloy muna sa Lola Shoni niya. Siguro, napagalitan ka na naman ng papa mo, kaya ka pumunta dito. Wala na po talagang pagbabago si Papa. Araw-araw na lang niya akong pinapagalitan. Akala niyo perfect ang buhay niya. Ano na naman ang ikinagagalit ng ama mo? Yun pa rin po, yung pag-alis kahapon, yung tungkol sa pag-aaral ko at nalaman na po niya na may boyfriend ako. Pati ba naman yun ikagagalit ng ama mo? Ano bang gusto niya? Tumandang dalaga ka na lang? Dapat daw po kasi tapusin ko muna ang pag-aaral ko bago pumasok sa isang relasyon. Ay, wag mo na lang pansinin ang sinasabi ng ama mo. Baka tumanda ka pa sa konsumisyon sa kanya. Baliktad na nga po eh. Kay Papa ako nasistress maigi. Dapat siguro mag-asawa na lang siya para mabaling sa ibang atensyon niya. Hindi yun gagawin ng ama mo. Bakit naman po? Dahil may usapan kami ng ama mo na oras na mag-asawa ulit siya, babawiin ko sa kanya ang lahat, pati negosyong naipundar niya. Galing naman sa mahirap ang ama mo. Kaya po ba hindi nakatapos sa pag-aaral ang Papa? Working student siya doon nung makilala ang mama mo. Ang tanda na, hindi pa rin nakakatapos. Sa sobrang sigurong hirap ng buhay nila, patigil-tigil siya sa pag-aaral. Mabuti po Lola, pumayag kayo na makatuluyan siya ng mama noon. Ayoko talaga sa papa mo. Ang daming manliligaw ng mama mo pero sa papa mo pa talaga napaibig ng husto. Tinutulad ko ang relasyon nila pero nagtahanan sila. Nagpakita lang sila nung buntis na ang mama mo. Wala na akong magagawa kundi tanggapin na lang sila. Ikaw lang naman ang magandang nangyari sa pagsasama nila. Yun po palang kwento ng mga magulang ko. Wala naman po kasing sinasabi si Papa eh. Hindi talaga magkukwento ang ama mo.
Ngayong alam mo nang galing sa mahirap na pamilya ang papa mo. Huwag kang tumulad sa mama mo na pumili ng mahirap, ha? Oo naman po. Lagi ako makikinig sa inyo para hindi ako matulad kay mama. Kung napapagod ka ng pakisamahan ng papa mo, pwede ka naman tumira dito sa bahay ko para magkasama na tayo. Sigurado po na hindi ako papayagan ng papa kahit oras-oras pa kaming mag-away. Lagi niyang sinasabi na ako na lang ang tanging alaala ni mama sa kanya. Yun naman pala eh. Bakit kanya pinaghihigpitan? Hindi niya hayaan na maging masaya ka. Yun nga pong ikinasasama ng loob ko sa kanya. Mabuti na lang lagi kayong nandyan. Alam ko na malungkot ka, Apo. Etong pera. Bilhin mo ang gusto mo. O kaya naman ilibre mo ang mga kaibigan mo. Wow, Lola! Thank you po! Ang laki naman po nito. Mas malaki pa sa allowance na ibinibigay ni Papa sa akin. Pati ba naman sa pera tinitipid ka ng ama mo? Ibang klase rin ang taong yun. Hindi naman sa kanya ang perang ginagastos nyo. Gusto ko na pong makagraduate para makaalis na ako sa puder niya. Gusto ko nang magkanya-kanya na kami. Basta ang bahay na ito, bukas lagi para sa'yo. Kahit anong oras, pwede kang umuwi dito sa akin. Itinabi na muna ni Chloe ang perang ibinigay ng lola niya. Iisipin pa niya kung saan niya yun gagamitin. Sinunod na lang din niya ang payo ng kanyang lola na wag nang pansinin ng ama. Dumating ang araw ng Biyernes. Walang pasok kinabukasan kaya nagyaya siya sa mga kaibigan na gumimik. Pero uminom ang gusto ng mga yon. Kinakabahan man pumayag na rin siya. Mag-uumaga na nang makauwi siya at nakaabang na ang kanyang ama. Uwi pa ba to ng matinong babae, ha? Tapos amoy alak ka pa! Wala naman pong pasok bukas tsaka minsan lang naman to. Nangangatwiran ka pa talaga, ha? Hindi ka na nga nag-aaral ng mabuti pag inom pa talaga ang inaatupag mo. Sa alak lang ba napupunta ang perang binibigay ko sa'yo, ha? Kulang nga pong ibinibigay niyo sa akin. Binigyan ako ni Lola ng pera. Sabi niya ilibre ko mga kaibigan ko. Lola mo na naman! Wala ka nang ginawa kundi sumandal sa lola mo. Kaya ka nagiging sutil eh. Mula ngayon, ayoko nang tatanggap ka ng pera mula kay mama. Hindi naman ako humingi kay Lola. Kusa niya akong binibigyan. Kaya nga huwag ka nang tatanggap. Kaya ko namang ibigay ang mga kailangan mo eh. Kaya pala ultimo bagong cellphone si Lola pa ang bumili. Maayos pa naman kasi ang cellphone mo. Gusto mo na agad ng bago. Tinuturuan kita kung paano maging masinop sa pera. Hindi para maging bulagsak. Yung lola mo kaya binibigay sa iyo mga luho mo para maging sunod-sunurang ka sa kanya. Wala namang masama kung susunod ako sa kanya. Para din naman sa akin ang mga sinasabi niya eh. Bakit? Yung ba mga sinasabi ko sa iyo hindi para sa kabutihan mo, ha? Pabayaan niyo na lang kasi ako sa mga gusto kong gawin. Kaya mo na ba sarili mo? Ni hindi mo pa nga alam ang tama sa mali. Ang lakas ng loob mo na sabihin yan. Hanggat nasa iisang bubong tayo, sumunod ka sa akin. Tignan natin kung anong sasabihin ni Lola kapag nalaman niya to. Huwag mo kong takutin, Chloe. Hindi kita tinatakot, sinasabi ko lang ang gagawin ko. Ganyan ba ang impluensya sa'yo ng lola mo? Ang bastusin ng sarili mong ama? Gusto mong irespeto kita pero hindi mo naman ako nire-respeto. Bago ka humingi ng respeto sa akin, matuto ka munang gumalang. Igalang ka? Sino ka para igalang ko? Na hindi mo nga kayang iangat ang sarili mong mag-isa eh. Dahil kay Lola kaya ka nasa ganitong estado ng buhay. Anak lang kita! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan! Isusumbong kita kay Lola dahil sinampal mo ako! Sige, magsumbong ka sa lola mo. Tandaan mo, Chloe. Sa huli, ako pa rin ang hihingan mo ng tulong at hindi ang lola mo. Patakbong pumasok sa kwarto si Chloe. Napapahagod naman si Kuya Kevin sa sarili niyang buhok sabay tingala na para bang dun humuhugot ng lakas. Christina, hindi ko na alam ang gagawin sa anak natin. Patawarin mo ko kung hindi ko magampanan ang pagiging ama ko sa kanya. Ang dami kong pagkukulang sa kanya. Paano ko pa kaya mababawi ang mga yon kung malayo na ang loob niya sa akin?
Kinabukasan, hindi na nagisna ni Kuya Kevin ang anak. Nasisiguro niyang pumunta yun sa lola niya. Wala naman kasing pupuntahan ng dalaga kundi sa bahay ng biyanan. Nang mga oras na yun umiiyak si Chloe, habang nagsusumbong sa ginawa ng ama sa kanya. Anong karapatan ng ama mo para saktan ka? Ha? Ang mama mo nga ni minsan hindi ko pinagbuhatan ng kamay. Tapos siya, sasampalin ka dahil sa napakababaw na dahilan lang. Ayoko na pong umuwi sa bahay, Lola. Baka hindi lang sampalang abutin ko kay Papa niyan eh. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang papa mo. Hindi ko na mapapalampas itong ginawa niya sa'yo. Babalik lang ako doon para kunin ang mga gamit ko. Bahala na siya sa buhay niya. Chloe, apo. Alam mo naman na gusto ko na dito ka na tumira sa bahay. Kaya lang naisip ko, oras na umalis ka sa bahay na yon, baka nga mag-asawa ang ama mo. Hindi maaaring mapunta sa iba ang bahay ninyo. Dapat sa iyo lang yon. Kailangan mo pa rin doong tumira para may mga mata ako sa ginagawa ng papa mo. Wala naman pong pagpipilian si Papa kundi iwan ang bahay na yon dahil ako lang ang anak niya. Hindi natin kasi alam ang naglalaro sa utak ng ama mo. Paano kung biglaan akong mawala? Sino pa ang magtatanggol sa'yo? Sige na nga po, Lola. Pagtitiisan ko na lang ang Papa. Kakausapin ko rin siya para hindi na ulitin ang ginawa niya. Sige po, Lola. Alam ko na, bibigyan na lang kita ng pera. Yayain mo ang mga kaibigan mo sa mall. Mag-shopping kayo at kumain sa labas. Salamat po, Lola. Tatawagan ko na mga kaibigan ko ngayon. Basta wag lang kayo magpapagabi. Opo, Lola. Kakausapin niyo na po ba ang Papa? Oo, iha. Magtutuos kami ng ama mo ngayon. Sa restaurant ko na lang siya pupuntahan. Gusto ko siyang ipahiya sa harapan ng mga empleyado niya para malaman nila kung anong klase siyang tao. Para malaman rin nila kung saan lang nanggaling ang ama mo. Kung hindi dahil sa akin at sa mama mo, baka empleyado lang siya ngayon. Sa gagawin niyo po, baka matauhan na si Papa. Masyado na po kasing mataas ang tingin niya sa sarili. Oh, siya. Tawagan mo na ang mga kaibigan mo at mag-aayos lang ako. Dahil araw yun ng Sabado, marami ang kumakain sa restaurant na pag-aari ni Kuya Kevin. Habang abala sa pagmamando sa mga tauhan, biglang dumating ang biyanan niya. Kalmado naman na hinarap niya ang matandang babae. Siguro nagsumbong na sa inyo si Chloe. Oo, umiiyak na nagsumbong sa akin ang apo ko. Ibinabalik ko lang sa iyo ang ginawa mo. Subukan mo ulit na saktan ng apo ko. Higit pa riyan ang gagawin ko. Nasaktan ko siya dahil sa pagsagot-sagot niya sa akin. Siguro kasi, sinita mo na naman siya. Oras na ng gabi umuwi ang apo nyo at amoy alak pa. Hindi man lang siya nagpapaalam. Paano po kung may mangyari sa kanya? Ipinapakita mo lang na wala kang tiwala sa anak mo. May tiwala ako sa anak ko pero hindi sa mga nakakasama niya. Alam niyo naman ang panahon ngayon. Tumigil ka na! Oras na magsumbong ulit si Chloe sa akin. Babawiin ko sa iyo itong restaurant na to. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa anak ko, hindi mo mararating ang buhay na meron ka. Huwag niyo sanang kakalimutan. Pinagtrabahuhan ko kung nasaan man ako ngayon. Palugin na ang restaurant na to nung hawakan ko. Pwede sana itong tuluyan ng ipasara ng asawa ko doon. Pero dahil naaawa sa'yo, kaya ibinigay na lang sa'yo. Wala kang utang na loob. Tama na ang pag-uusap natin. Nakakahiya po sa mga tauhan at sa mga kumakain. Nahihiya ka ngayon. Hayaan mong malaman nila kung saan ka nang galing. Makinig kayong lahat. Hindi pag-aari ng lalaking ito ang restaurant na to. Sa pamilya ko ang negosyo na ito. Kaya lang naman umaastang mayaman ang taong to dahil sa namatay kong anak. Kung hindi dahil sa amin, malamang tindero lang siya ng kung ano-ano sa kalye. Hindi niyo ako kailangang ipahiya. Gusto niyo po bang malugi ang restaurant? Ano po ang mapupunta kay Chloe kung sakali? Ako ang bahala sa apo ko.
Mas magiging maganda ang kinabukasan niya kung ako ang mag-aalaga sa kanya. Lalong tumitigas ang ulo niya dahil sa pangungunsintin niyo. Mas lalo po siyang nawawala sa tamang direksyon. Huwag kang makialam sa diskarte ko. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa trabaho mo. Pagbutihin mong ginagawa mo dahil baka isang araw, bawiin ko na to sa'yo. Hanggang makaalis ang biyanan na natiling nakatungulang si Kuya Kevin. Maririnig naman ang mga bulungan sa paligid. Halos sa kanya ang simpatya ng lahat. Tinapik pa siya sa balikat ng kusinero nila. Naginantihan naman niya ng matipid ng ngiti. Kilala naman kasi siya kung gaano kabuti makisama. Pagkatapos ng pangyayaring yun, naisipan muna ni Kuya Kevin na umuwi sa amin. Pagkakita ko pa lang, alam ko na agad na may mabigat siyang problema. Ang sarap naman ng inihanda mo. Espesyal talaga. Alam ko kasing yan ang namimiss mong pagkain eh. Sinabi mo pa. Hindi rin kasi ako makapagluto ng ganitong ulam dahil hindi rin naman kumakain si Chloe. Kumusta na pala ang pamangkin ko? Ayos lang naman. Busy sa pag-aaral niya. Sana naman makapagbakasyon siya rito sa atin. Para makilala naman niya ang mga kamag-anak natin. Baka sa susunod sumama siya. Kuya, alam kong hindi ka basta-basta uuwi dito nang wala ka mabigat na problema. Alam mo namang handa ako laging makinig sa'yo. Hindi ko kasi natupad ang pangako ko kay Christina. Hindi ako naging mabuting ama kay Chloe. Hindi totoo yan, no? Alam kong mabuti kang ama. Masyado lang kasing nakikialam ang biyanan mo sa pagpapalaki sa anak mo eh. Kanina nga pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao sa restaurant. Pakiramdam ko nanliit ako bigla. Kahit na si Chloe, pinamumukha sa akin kung saan ako nanggaling. Ano? Ginawa yun ng anak mo? Hindi ba niya naiisip na utang niya pa rin sa'yo kung nasan siya ngayon? Masyado na siyang naiimpluwensya ng lola niya. Wala na siyang respeto sa akin. Yun naman kasing biyanan mo eh. Walang pinagkatandaan. Imbis na tulungan ka sa paghubog ng magandang ugali sa anak mo, tinuturuan pa niya maging masama. Naisip ko nga na baka hindi na ako kailangan ng anak ko. Kung sa palagay mong nababaliwala ka na at lola na lang niya ang mahalaga sa kanya, walang masama kung pipiliin mo naman ang sarili mo. Nandyan pa ang bahay mo. Lagi ko yun nililinis dahil alam ko darating ang araw na uuwi ka dito sa atin. Salamat sa iyo, Susan. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko. Wala namang magdadamayan kundi tayong dalawa lang eh. Uuwi din pala ako mamaya at baka umuwi sa bahay si Chloe. Wala siyang kasama. Bukas ka na lang umuwi. Kaya ka nga niyang sagot-sagutin eh. Di kaya niya mag-isa sa bahay niyo. Tsaka di ba meron kayong kasambahay? Oo, Sinida. Kaya lang uwian naman siya. Hindi ko na kasi magawa ang pag-aasikaso sa bahay kaya kinuha ko siya. Ang swerte nga ng anak mo kumpara sa iba eh. Nawalan man siya ng ina, naibibigay mo pa rin ang kailangan niya. Ang ibang bata naulila na sa magulang, hikahos pa sa buhay. Hindi nga yun nakikita ng anak ko. Masyado siyang naiimpluwensyahan ng lola niya. Ipaubaya mo na lang ang anak mo sa lola niya. Hayaan mo silang magsama. Mahal ko ang anak ko. Siya na nga lang ang natitirang alaala ni Christina Hahayaan ko pa ba na malayo siya sa akin? Baka kasi kapag nawala ka sa kanya, maisip niya na mahalaga ka pala. Tama ka rin. Gusto ko na nga ring bitawan ng restaurant na yun Siguro kailangan ko lang ihanda ang mga tauhan ko para kahit na wala ako, alam na nila kung anong gagawin. Sabihanan mo ipamahala. Tingnan ko lang kung makaya niya na walang tulong mula sa'yo. Galit na galit ka talaga sa biyanan ko. Hindi ko lang kasi makalimutan ang ginawa niyang pamamaya sa akin noon. Pasensya ka na Hindi kita nagawang ipagtanggol noon. Wala ka namang kasalanan Wala ka nang mangyari yun. Mabuti pa siguro bukas na ako umuwi. Kulang ang isang araw sa kwentuhan natin Sabi ko na sa'yo Sigurado mamaya yayakagin ka pa ng asawa ko na uminom kayo ng lambanog.
Namimiss ko nga makipag-inuman kay Bayaw eh. Anong oras ba siya uwi? Pauwi na rin yon. Mabuti madami ang niluto kong ulam para may pulutan kayo. Oh, ayun na yata eh. Naririnig ko na ang tunog ng motor niya. Lunes na ng umaga umalis si Kuya Kevin. Ramdam kong malungkot na naman siya. Pero dahil sa anak kaya siya nagtitiisa kung nasan siya. Tumawag lang si Kuya sa restaurant at dumiretso na ng uwi. Maaga rin umuwi si Chloe ng araw na yun. Saan kayo nagpalipas ng gabi? Umuwi ako sa amin. Sa bahay ng tiya Susan mo ako natulog. Dito ka ba umuwi kahapon? Siyempre dahil dito ako nakatira, mabuti na lang hindi ako matatakutin at kaya kong mag-isa. Ibig bang sabihin yan hindi kayo nagtrabaho sa restaurant kahapon at ngayon? Gusto ko munang magpahinga eh. Baka hindi muna ako pupunta sa restaurant hanggang bukas. Nagpaalam ba kayo kay Lola Shoni? Hindi ko kailangan magpaalam sa kanya. Sasabihin ko kay Lola. Masaya ka ba na pinahiya ako ng lola mo kahapon sa restaurant? Masaya ka ba na pinapagalitan niya ako na parang bata dahil sa mga sumbong mo? May karapatan naman si Lola na malaman na hindi kayo pumasok sa restaurant. Hindi naman talaga kayong may-ari nun, di ba? Yan ba ang sabi sa'yo ng lola mo? Para sabihin ko sa'yo, palubog na ang restaurant na yon nang ibigay ng lolo't lola mo noon. Sariling pagod at pawis ang puhunan ko para maiahon yon. Ni piso, wala silang binigay sa akin. Ako ang umutang sa bangko para may magamit. Kaya walang karapatan ng lola mo. Ipapaalam ko pa rin kay Lola. Ay sige, magsumbong ka. Ipaalam mo. Nagagalit na naman kayo sa akin eh. Di isumbong mo rin sa lola mo. Puro ka na lang lola. Wala na ba talaga akong halaga sa'yo bilang ama mo? Si Lola lang naman kasi ang nakakaintindi sa akin eh. Tutal naman puro lola mo lang ang mahalaga sa'yo at pinakikinggan mo. Mabuti pa, sumama ka na sa kanya. Doon ka na tumira sa bahay niya. Ano? Para masolo niyo ang bahay na to ha? Para magawa niyo ang gusto niyo? Hindi pwede. Dito lang ako. Akin ang bahay na to. Sa'yo naman talaga mapupunta ang bahay na to balang araw. Wala akong balak na suluhin tong bahay na to. Lahat na lang kasi ng sinasabi ng lola mo, pinaniniwalaan mo. Totoo naman ang lahat ng sinasabi ni Lola eh. Kaya nga magsama na kayong dalawa. Pwede naman. Kukumbinsihin ko si Lola na dito na lang tumira sa bahay. Talaga bang sinusubukan mo ko, ha? Inaalisan mo na ako ng karapatan sa bahay na ito? Hindi ko kayo inaalisan ng karapatan. Pero alam nyo na ako ang mas may higit na may karapatan sa bahay na to. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa'yo o sadya lang talagang malaki lang ang impluensya sa'yo ng lola mo. Ito ang pakatanda mo. Hanggat nandito ako sa bahay na ito, ako pa rin ang masusunod. Tingnan natin kapag nalaman ito ng Lola. Wala akong pakialam. Parang sasabog sa galit si Kuya Kevin ng mga oras na yon. Nang tumalikod ang anak, hindi na niya napigilan hagurin ang dibdib. Pabagsak naman na isinara ni Chloe ang pinto ng kwarto at saka tinawagan ng kanyang lola. Nang mga sumunod na araw, lagi pa rin sila nag-aaway na mag-ama dahil sa pag-uwi ng 10 oras ng gabi ng dalaga. At ang labis na nagpagalit kay kuya nang datnan niya ang anak at mga barkada nito sa bahay na nagpa-party. Agad na umakyat ang dugo niya sa ulo at pinalaya sa mga kaibigan ng anak. Wala kayong karapatan na paalisin ng mga bisita ko. Ang bastos nyo talaga. Ano na lang ang iisipin nila sa inyo? Sa tingin mo, hindi bastos sa mga kaibigan mo? Dito pa talaga sa sarili nating bahay umiinom? Sa tingin mo, kung dun kayo sa bahay nila umiinom, matutuwa kaya ang mga magulang nila? Isusumbong kita kay Lola. Hindi pa talaga kayo nadala sa ginawa niyo sa akin dati. Inulit niyo na naman. Wala akong pakialam kung paulit-ulit kang magsumbong sa kanya. Sawang-sawa na ako sa kawalan mo ng respeto sa akin. Gusto mong akong sumunod sa'yo? Pwes, hindi mangyayari yun. Bakit ba kasi ikaw pa ang naging ama ko eh? Ang dami naman diyang iba. Pareho lang tayo ng iniisip.
Sana nga isang mahirap na lang ang naging anak ko na marunong magmahal at gumalang sa mga magulang. Hindi katulad mo na spoiled, bastos, at walang galang na bata. Kung yun naman pala ang gusto nyo, bakit si Mama pa ang niligawan nyo? Kasi naghahangad ka rin ng masaganang buhay kapag naging kayo. Minahal ko ang mama mo ng buong puso at hanggang ngayon wala siyang kapalit. Hindi ako naniniwala. Alam ko oras na mag-asawa kayo ulit, mawawala lahat ng ito sa iyo. Hindi nyo naman talaga ako minahal, kundi itong buhay na pangarap ng mga katulad yung mula sa mahirap. Yan ba talaga ang tingin mo sa akin? Ha? Buong buhay mo ba? Hindi mo naramdaman ang pagmamahal ko sa'yo? Hindi. Ang tanging naaalala ko lang kung paano mo ako pinaghigpitan. Mahigpit ako sa'yo dahil ayokong mapahamak ka. Alam mo kung gaano kadelikado ang panahon ngayon. Kaliwat kanan ng krimen. Gusto ko rin na makapagtapos ka ng pag-aaral dahil yun ang pangarap namin ng mama mo. Kung napagbuhatan man kita ng kamay, patawarin mo ko, anak. Hindi ko naman sinadya yun. Kahit ano pa ang sabihin nyo, hindi na ako naniniwala sa inyo. Tatawagan ko si Lola na dito na tumira para hindi nyo na ako pinakikialaman pa. Chloe, saan ka pupunta? Chloe! Siguradong pupunta siya sa lola niya. Hindi umuwi ng gabing yun si Chloe. Buong magdamag din na hindi makatulog si Kuya Kevin dahil sa pag-iisip. Idagdag pa ang paninikip ng dibdib niya. Pabiling-biling siya sa kanyang higaan. Kinabukasan tanghali na hindi pa rin siya bumabangon. Nakarinig lang siya ng parang mga nag-uusap kaya napilitan siyang lumabas ng kwarto. Naabutan nga niya ang biyanan niya sa sala. Kasama ang anak niya. Ang sarap naman ng buhay mo. Tanghali na, natutulog ka pa. Bakit naman kaya ang aga niyang dumalaw dito sa amin? Hindi lang simpleng pagdalaw ang ipinunta ko dito, kundi dito na ako titira dahil sa pakiusap na rin ng apo ko. Mabuti pa nga siguro para makita niyo ang mga ginagawa ng apo niyo. Sigurado ko, ibang sinusumbong niya sa inyo para magmukha akong masama. Ayaw mo kasing intindihin ang anak mo. O siguro ikaw, nung kaedad niya, hindi naranasan na magkaroon ng mga kaibigan, kaya hindi alam kung paano gumimik. Wala naman pong problema sa akin kung gusto nilang gumimik na magkakaibigan, pero sana marunong siyang magpaalam. At higit sa lahat, hindi yung umiinom hanggang dito sa bahay. Mas mabuti nga na dito sila sa bahay umiinom ng mga kaibigan niya, hindi kung saan-saan. Kaya natutong sumagot sa akin ng anak ko dahil wala na kayong ginawa kundi ayuna ng mga mali niyang ginagawa. Ang kailangan mo lang intindihin, ang anak mo, para hindi kanya sagutin ng pabalang, tapos magagalit ka. Iba ang mga kabataan ngayon kumpara noong araw. Ganyan na lang po ba magiging papel niyo, ha? Konsintihin ang mga maling ginagawa ng apo niyo? Oras na maligaw siya ng landas, walang dapat sisihin dito kundi kayo. Oy, bakit ako? Ginagawa ko lang naman kung anong makakapagpasaya sa apo ko. Hindi katulad mo. Wala nang ginawa kundi kontrahin ang kaligayahan ni Chloe. Ngayon nandito na ako. Ako nang bahala sa apo ko. Intindihin mo na lang ang restaurant. Huwag mo nga hayaan na malugi dahil para yun kay Chloe. Uulitin ko lang, ma. Lugi na yon ng hawakan ko. Dugo at pawis ko naging puhunan ko para maisalba ang restaurant nyo. Matapos sabihin yun, tumalikod na si Kuya Kevin at bumalik na ulit sa kwarto. Naiwan naman nagingit-ngit ang biyanan habang nakasunod ng tingin sa kanya. Tignan mong ugali ng ama mo, ha? Kaya pala, hindi kayo magkasundo. Hayaan nyo na lang po siya, La. Ang mahalagay, nandito na kayo. Meron na po akong kakampi. Basta para sa pinakamamahal kong apo, gagawin ko lahat. Nasaan nga pala ang magiging kwarto ko? Sa tabi po ng kwarto ko, sasamahan ko na po kayo doon. Sigurado na maninibago ako nito. Hindi naman kasi ako sanay na tumira sa ibang bahay. Ayaw nyo naman po kasi na ako ang lumipat sa bahay nyo. Ipinaliwanag ko naman sa iyong dahilan ko, hindi ba? Mahirap nang maiwang mag-isa dito ang ama mo.
Baka mamaya mag-asawa yung bigla kailangan mong masiguro na sa'yo talaga ito mapupunta. Matagal pa naman po bago mapunta ito sa akin. Mabuti na rin na binabantayan mo ang para sa'yo. Opo, Lola. Kung pwede ko nga lang sanang paalisin na yung ama mo ginawa ko na. Ikaw lang kasi ang inaalala ko. At saka kailangan pa natin siya. Bahagyang nakaawang ang pinto ng kwarto ni Kuya kaya narinig niya ang pag-uusap ng maglola. Walang nagawa kundi mapailing na lang siya. Kahit masama ang pakiramdam, mas pinili pa rin niyang pumasok sa restaurant kaysa maghapong makasama ang kanyang biyanan. Dahil naroon na rin ang biyanan, hinayaan na lang niya ang anak dito. Hahayaan niyang ito maghintay sa apo sa pag-uwi ng hating gabi at tumanggap ng mga tawag galing university sa mga kalokohang ginagawa ni Chloe. Ginabi ka yata ngayon. Marami po kasing tao sa restaurant kanina. Tinulungan ko pa mga taong ko na magligpit. Bakit gising pa kayo? Wala pa kasi si Chloe. Ilang gabi na nga akong puyat. Nung hindi pa kayo nakatira dito, matyaga ko siyang hinihintay. Ngayon, maiintindihan nyo na kung bakit ko siya laging sinesermonan. Siya nga po pala, naayos nyo na ba yung gulong ginawa ng apo nyo? Ilang beses na kasi siyang nawarningan. Baka makikout na siya sa university na pinapasukan niya. Naayos ko na. Tinapalan ko lang ng pera ang pamilya ng binuli nilang estudyante. At hindi makikick out ang anak mo dahil malaki ang donation ko sa paaralan na pinapasukan niya. Tandaan nyo lang po, hindi sa lahat ng oras gagana ang pera nyo at hindi lahat nababayaran. Ilang beses ko lang napatunayan na lahat may katapat na pera. Sabi nyo Saan ka pupunta? Magpapahinga na ako. Maaga pa kasi akong aalis bukas. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ilang gabi na akong puyat. Baka naman, gusto mong ikaw naman ang maghintay kay Chloe. Tutal naman, anak mo siya. Kung ako lang ang masusunod, hindi ko siya hayaan na gumimik gabi-gabi. Pero dahil ayos lang sa inyo, bahala na po kayong maghintay sa kanya. Kevin! Kevin, bumalik ka dito! Tuloy-tuloy lang si Kuya Kevin sa pagpasok sa kwarto niya. Hindi na niya pinansin pa ang pagtawag ng biyanan. Kinabukasan maaga ulit siyang umalis. Mula nang tumira sa kanila ang biyanan, hindi na siya kumakain ng almusal sa bahay. Habang abala sa pag-o-audit ng pera, hindi inaasahan ni Kuya na tatawagan siya ng admin ng eskwelahan. Halos mawalan ng kulay ang mukha niya nang marinig ang dahilan ng tawag. Chloe! Chloe! Nasa kwarto si Chloe. Hindi siya nakapasok dahil masama ang pakiramdam. Bakit ba? Galit ka na naman. Lumabas ka dyan! Huwag mo kong artiyan! Ay, ano ba kasi ang problema? Kasalanan niyo rin kung bakit nagkakaganon ang apo niyo. Dahil sa pagsunod niyo sa kanya, hindi na niya alam ang tama at mali dahil lagi ninyong kinakampihan. Akala niya lahat ng gawin niya tama kahit makasakit pa siya ng kapwa niya. Ano na naman bang problema nyo pa? Natutulog akong ingay-ingay nyo Tinawagan ako ng admin ng eskwelahan niyo. Ilang beses na kitang sinabihan, di ba? Natigilan mo ng pagbubuli sa mga kapwa estudyante dahil may masamang epekto yon sa tao? Naayos na yun ni Lola. Maring yung iba na ayos ng lola mo, pero hindi ang isang to. Pamilyar ba sa iyo ang pangalang Crystal? Oo, yung probinsyanang nabigyan ng scholarship para makapag-aral sa eskwelahan namin. Wala na siya. Nagpakamatay siya dahil sa ginawa mong pamamahiya. Ikaw ang tinuturong dahilan ng pagpapakamatay niya. Ano? Wala na siya? Oo. Tinanong ko ang ilan sa mga kaeskwela mo. Kahit ako, hindi ko pa nakikita ang batang yun. Naawa ako sa kanya. Bakit siya pinahirapan ng ganon, ha? Hindi mo ba alam ang pakikipagkapwa-tao? Ano ba ang ginawa ni Chloe na sinasabi ng mga kaeskwela niya? Marami siyang ginawa na hindi maganda. Kung magsasampa ng kaso sa iyo ang pamilya ni Crystal, hindi kita tutulungan. Bakit ako sinisisi niyo sa pagkamatay ng babaeng yun? Nagpakamatay nga siya, hindi ko siya pinatay.
May video siya na nagpapaalam. Sinabi niya doon ang mga ginawa mo, kung paano mo utusan ang mga kaibigan mo. Kahit ako, habang pinapanood ko yun, halos bumaliktad ang sikmura ko. May video siya? Lola, tulungan niyo po ako. Ayoko makulong. Huwag mong takutin ang apo ko, Kevin. Hindi siya makukulong. Ma, may namatay na estudyante dahil kay Chloe. Huwag niyo na sana siyang konsentihin sa pagkakataong ito. Anong gusto mong gawin ko? Pabayaan ang apo ko? Huwag mo akong itulad sa'yo na walang pakialam sa anak. May pakialam ako sa kanya, kaya lagi ko siyang pinangangaralan. Pero lagi niyo kasing pinagtatanggol kaya ang lakas ng loob na suwayin ako. Kahit na ano pang sabihin mo, gagawa ako ng paraan para maabswelto ang apo ko. Kung noong ka pa sana nakinig sa akin, hindi sana aabot sa ganito. Huwag na nga lang kayong makialam pa. Gagawa na nga ng paraan si Lola eh. Tama si Chloe! Hayaan mo na lang kaming lumutas sa problema niya. Napapailing na lang si Kuya Kevin habang pinagmamasdan ng anak na nakayakap sa lola. Nag-aalala rin naman siya sa pwedeng mangyari sa anak. Hindi lang niya masikmura na magagawa yun ni Chloe. Ang hindi makataong pangbubuli sa kaeskwelang nagpakamatay. Hindi na muna nakikibalita si Kuya sa maglola sa nangyari. Papasok siya noon ng bahay nang marinig niyang nag-uusap ang biyanan at anak sa sala. Na para bang ordinaryo lang ang kanilang pinag-uusapan. Mabuti na lang nasa panig natin ang eskwelahan na pinapasukan mo. Siguro naman makakatulog ka na ng mahimbing. Thank you, Lola ha. Mabuti pa kayo gumagawa ng paraan, hindi katulad ng Papa. Wala ka talagang aasahan sa kanya. Mas gusto pa ata niyang makulong ka eh. Kaya lang po, Lola, nakakatakot yung lolo at lola ni Crystal nang makaharap ko. Huwag kang matakot sa kanila. Mga taga-probinsya lang naman sila na walang pinag-aralan. Kasalanan din naman nila kung bakit namatay ang apo nila. Kung hindi nila pinaluwas at nanahimik na lang doon sa lugar nila, edi hindi mangyayari yun sa apo nila. Nagmamalaki pa sila na hindi tinanggap ang perang ibinibigay nyo. Kung ayaw nila, edi wag! Sa iyo ko na lang ibibigay. Ipang-shopping mo na lang. Sige po, Lola. Ilang linggo rin ako nalutang dahil sa nangyari. Mabuti na lang tapos na ang problema ko. Sa susunod, mag-iingat ka na ha, para wala nang ganitong mangyari sa'yo. Malay ko po ba na magpapakamatay ang Crystal na yun, ang hina naman niya? Para yun lang magpapakamatay na siya. Hindi biro ang mambuli. Pa, nandyan na pala kayo. Narinig ko lahat ng pinag-usapan yun ng lola mo. Nakakadismayang marinig na para bang pangkaraniwan lang ang pinag-uusapan nyo. Buhay ang nawala at hindi basta bagay lang. Nangako naman ako kay Lola na hindi ko nagagawin yun para hindi na maulit ang ganito. Hindi man lang kita nakitaan ng pagsisisi sa ginawa mo. Alam mo ba, kung gaano kasakit sa dalawang matanda na mawalan ng apo? Kahit hindi ko sila kilala, nasasaktan ako para sa kanila. Bakit sa kanila kayo naaawa? Dapat nga nasa akin ang simpatsya nyo dahil ako ang anak ninyo. Tama ang anak mo. Kailan ka ba magbabago ha, Kevin? Kayo ang kailan magbabago? Ilang taon na lang ang ilalagi nyo sa mundong ito. Hindi nyo pa magawang maging mabuti. Sa dami ng pwede nyong ipamana sa anak ko, yan pa talagang masamang ugali nyo. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kaharap mo. Hindi ko po makakalimutan habang nabubuhay ako na kayo ang ina ng babaeng pinakamamahal ko at lola ng nag-iisa kong anak. Pero suko na ako sa pamilya nyo. Mula noon, tinitiis ko lang ang panglalait nyo sa pagkatao ko alang-alang kay Chloe. Ito na siguro ang tamang panahon. Ano ang ibig mong sabihin? Ayoko na. Suko na ako. Kayo na ang bahala kay Chloe. Total, nawala ng respeto niya sa akin bilang ama. Sobrang sakit sa akin tuwing sinasagot niya ako. Sana lang, Chloe, balang araw maisip mo mga mali mong ginagawa. Pero hindi pa naman huli ang lahat para magbago. Aalis kayo? Oo, uwi na ako sa amin.
kung saan ako nararapat dahil mahirap lang naman ako eh. Sa inyo na yung restaurant, ang bahay na to, ang lahat. Kunin nyo na. Pa, hindi naman namin kayo pinapaalis eh. Yung ginawa mo, Chloe, ang nagpamulat sa mga mata ko. Ilang beses na akong sinampal ng katotohanan. Hindi na ako kabilang sa pamilya ng mama mo. Para ano pa ang pamamalagi ko rito? Pero pa, Hayaan mo na siya, Chloe. Kung yan ang pasya ng papa mo, matanda na siya para gawin ang gusto niya. Nang gabing yun, inayos na ni Kuya Kevin ang mga damit niya. Mabigat sa loob niya na umalis sa bahay na yun. Alam niyang hindi na rin naman siya matatahimik. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng silid. Yun na ang huling beses na masisilayan niya ang kwarto. At huling beses na rin na matutulog siya doon. Kinabukasan, madilim pa, umalis na siya ng bahay. Hindi naman ako nagulat sa pagdating niya. Dahil nung nakaraang linggo pa kami nagkausap. Grabe, ang payat mo, kuya. Parang ilang linggo ka nang hindi natutulog. Ganun na nga. Sa dami ng iniisip ko, madalas akong kulang sa tulog. Bumawi ka ngayon na nandito ka na. Wala kang gagawin kundi matulog at kumain. Balak mo naman yata akong gawing patabaing baboy ah. Gusto ko lang bumalik sa dati ang sigla ng katawan mo. Ay, sa wakas, nandito na ako sa totoong bahay ko. Oo, kuya. Nakauwi ka na nga. Natigil ang pag-uusap namin na matuon ang pansin namin sa paparating na karo ng patay. At ilang makikipaglibing ng mga tao. Kilala mo ba kung sino yung patay? Dalaga yan na 20 anyos pa lang. Apo nung mag-asawang matanda na nakatira sa bundok. Diyan sa may kapilya muna ibuburol ang labi ng apo. Kesa nga naman iuwi pa sa taas ng bundok. Anong kinamatay ng apo nila? Nagpakamatay dahil sa matinding depresyon. Ang hihina talaga ng mga kabataan ngayon. Kaunting problema lang bumibigay na. Hindi man lang nila iniisip ang mga mauulila nila. Hindi naman kasi biro ang pinagdaanan ng apo nila eh. Ay, wag na nga muna natin pag-usapan na nangyari sa dalagang yun. Sa ibang araw na lang. O sige, baka makadagdag lang sa bigat ng dinadala ko eh. Ano nga pala ang sabi ng anak mo sa pag-alis mo? Noon pa naman gusto na niyang mawala ako sa buhay niya. Sigurado na masaya na siya. Kapag naging magulang na rin si Chloe, tsaka kanya maiintindihan. Walang dapat sisihin kundi ang biyanan ko. Kaya ganun ang ugali ni Chloe. Akala yata ng biyanan mo pera lang nila ang hinahabol mo. Ngayon niya maiisip na sa loob ng ilang taon naging tapat ka sa kanila. Nalulungkot din ako na iniwan ko ang restaurant na ilang taong ko ding inalagaan at ang mga tauhan ko na tinuring ko na ring pamilya. Sigurado nalulungkot din sila. Pero kailangan mo rin alagaan ng sarili mong kalusugan. Uunahin ko naman ngayon ang sarili ko. Ilang linggo nang nakakabalik si Kuya Kevin sa amin ni minsan din. Hindi man lang tumawag si Chloe. Sadya yatang kinalimutan na niya ang ama. Sa kabila nun, bumalik na rin sa dati ang sigla ng kapatid ko. Siguro dahil sa sariwang hangin at sa mga kinakain. Hindi na rin niya idinadaing ang paninikip ng dibdib. Samantala, problemado naman ang biyanan ni Kuya sa restaurant. ayos lang po ba kayo, Lola? Oo, iha. Medyo masakit lang ang ulo ko. Dahil po ba sa restaurant? Marami na kasing umaalis na mga tauhan mula nang bitiwan yun ng ama mo. Ang mga bago namang pasok, ang hirap namang turuan. Napapagod na rin ako sa pagpaparuot pa rito. Sana makagraduate ka na para matulungan mo na ako. Ella, may sasabihin po ako sa inyo. Ano ang sasabihin mo? Ang dami ko pong bagsak na subject. Ha? Akala ko ba nag-aaral ka ng mabuti? Hindi po ako makapag-focus eh. Natatakot po kasi ako. Saan ka naman natatakot? Kahit saan po ako tumingin, lagi ko pong nakikita si Kristal. Idagdag niyo pa po ang mga naririnig sa mga kaeskwela ko.
Hindi pa rin po mawala-wala ang ginawa ko. Kahit nga po yung mga kaibigan ko, pinapaiwas na sila ng mga magulang nila sa akin. Huwag mo na lang silang pansinin. Pag-aaral mo na lang ang intindihin mo. Parang ayaw ko na pong pumasok, La. Hindi pwede ang gusto mo. Paano mo ako matutulungan kung titigil ka sa pag-aaral? Gusto mo bang matulad sa papa mo na hindi nakatapos? Nakakawalang gana naman po kasi na pumasok pa. Lagi na lang akong mag-isa sa sulok. Walang gustong lumapit sa akin. Ang lungkot na, La. Makakahanap ka rin ng mga bagong kaibigan. Sana nga po. Kamusta na kaya si Papa? Hindi ka ba niya tinatawagan? Hindi po eh. Ay, kahit kailan walang kwenta ang ama mo. Alam niyang matanda na ako, pero nagawa pa rin niyang umalis at iwan ang restaurant. Talaga po bang nahihirapan na kayo, La? Matanda na nga kasi ako. Hindi biro ang magpatakbo ng isang negosyo. Mabuti pa si Papa, parang ang dali lang sa kanya. Ay, inaamin ko na minaliit ko ang kakayanan ng ama mo. Kung magpapatuloy na ganito ang restaurant, babagsak ang kabuhayan natin. Tawagan po kaya natin si Papa. Sa dami ng masasakit na salita na binitiwan ko at pamamahiya sa kanya, sa tingin ko hindi na siya babalik kahit pakiusapan pa natin. Ano po ang gagawin natin, Lola? Mag-iisip na lang ako ng iba pang paraan. Sa kabila ng problemang kinakaharap ng maglola, nagagawa pa rin ni Chloe na gumimik. Na hindi na rin naman nagugustuhan ng kanyang lola. Hanggang sa hindi na tumakatiis at kinausap na niya ang apo niya. Wala ka bang pasok ngayon? Tanghali na, hindi ka pa bumabangon. Meron po, pero hindi ako papasok. Bakit naman? Sigurado naman po na hindi ako papase. Ayoko na nga mag-aral. Paano kasi? Puro gimmick. Ayaw mo mag-aral lang mabuti. Wala naman po kasing pumapasok sa utak ko eh. Kasi nga, lagi kang puyat. Akala ko ba iniiwasan ka na ng mga kaibigan mo? Sino ang mga kasama mong gumigimik sa gabi? Mga bago ko pong kaibigan. Sigurado ka bang matitino ang mga yan at hindi ka ipapahamak? Oo naman, La. Nakikiusap ako sa iyo, Apo. Tigilan mo na ang paglabas ng gabi. Pati ako napupuyat sa paghihintay sa iyo eh. Huwag niyo na po kasi akong hintayin. Uuwi naman po ako eh. Nag-aalala ako sa iyo, kaya hindi hintay kita. Makinig ka naman sana sa akin, Apo. Nakikinig naman po ako sa inyo. Pero sabi niyo, naiintindihan niyo na kasama ng mga gimmick sa aming kabataan. Oo nga, pero wag naman yung gabi-gabi na lang eh. Napapabayaan mo na rin ang pag-aaral mo. Sige na po, Lola. Hindi na ako lalabas mamayang gabi. Mabuti naman kung ganon. Para din naman sa kabutihan mo ang sinasabi ko. Pwede po ba, Lola, lumabas muna kayo sa kwarto ko? Gusto ko pa pong matulog eh. Talaga bang hindi ka napapasok? Hindi na nga po. Gagawa na lang ako ng paraan para makapasa ka. Maiwan na kita. Naiiling na lang ang matandang babae habang palabas ng silid ng apo. Naaalala rin niya ang mga naging pag-uusap nila noon ni Kuya Kevin. Mukhang bumabalik sa kanya ang mga ginawa niya. Ganito ba talaga kahirap magpalaki ng mga kabataan ngayon? Ay, alam ko na naging masama ang pakikitungo ko kay Kevin. Sana naman kung nasaan siya, mapatawad na niya ako. Maisip sana niyang bumalik pa. Napilitan na rin ng biyanan ni Kuya na ipasara ang restaurant dahil hindi niya kayang pangasiwaan. Hindi naman nagustuhan yun ni Chloe na habang tumatagal nag-iiba ang ugali. Bakit niyo naman po ipinasara? Sabi niyo, magiging akin yun balang araw. Wala akong pagpipilian, Apo. Hindi ko na kayang intindihin pa ang restaurant. Hindi mo naman ako tinutulungan eh. Napapagod na rin kasi ako. Ano na lang ang kabuhayan natin ngayon? Huwag ka mag-alala, Apo. May pera pa naman tayo.
Yon ang gagastusin natin. Dapat kasi nandito si Papa. Kayang-kaya niyang asikasuhin ang restaurant eh. Nagawa niya nga ulit iahon noon. Wala na tayong magagawa pa. Hindi na babalik ang ama mo. Puntahan kaya natin siya sa kanila. Pabalikin natin siya dito. Naipasara ko na nga ang restaurant. Wala na siyang babalikan pa. Kailangan din ng malaking pera para muling mabuksan ang restaurant. Sa tingin mo, saan kukuha ang ama mo? Noong umalis siya, iniwan niya lahat. Ako, hindi ba niya ako babalikan? Noong gabing kausap natin siya, nakita ko sa kanya ang matinding hinanakit. Nang ipaubaya ka niya sa akin, alam ko na sumuko na siya sa pagiging ama sa'yo. Ang dami ko kasing ginawang masama kay Papa. Ngayon ko lang naisip ang mga mali ko. Baka kaya rin umalis ang papa mo para magawa ang mga gusto niya. Malay natin, nag-asawa na siya. Bata at matikas pa naman ang ama mo, marami pa rin ang magkakagusto sa kanya. Tanggapin mo na tayo na lang ang magkasama ngayon. Ang sama po kasi ng mga ginawa natin sa kanya. Hindi ko rin siguro magagawang humarap sa kanya pagkatapos ng lahat. Sana naman, Chloe, baguhin mo na yung ginagawa mo. Huwag mo naman akong pahirapan. Baka yan pa ang dahilan ng maaga kong kamatayan. Opo, Lola. Hindi na po ako magiging pasaway sa inyo. Salamat, Apo. Alam ko naman na mabait kang bata. Naiimpluwensyahan ka lang ng mga kaibigan mo. Inakala ng biyanan ni Kuya na tuluyan na magpapakabait ang apo. Pero nagulat na lang siya nang ipatawag na naman siya ng admin ng pinapasukan ni Chloe. Gusto raw siyang makausap ng president ng eskwelahan. Pagdating doon, nalaman niya na meron na namang binuli ang dalaga. Sa pagkakataong yun, hindi niya kayang tapalan ng pera ang kaskwela ng apo at ang mismong eskwelahan. Dahil mas maimpluwensya ang naagrabyado nito. Alam mo ba na anak ng congressman ang binuli mo? Ano pang nangyayari sa iyo, ha, Chloe? Akala ko pa naman nagbago ka na. Nakita niyo naman kasi ang ayos niya. Sino mag-aakala na anak pala siya ng isang politiko? Alam mong hindi basta-basta ang mga pumapasok sa university na pinapasukan mo. Sana naisip mo yan. Bakit nakapasok si Crystal na galing sa mahirap? Dahil sa scholarship. Tsaka, huwag mo na nga mabanggit ang pangalan na yan. Naungkat na naman tuloy ang issue dahil sa ginawa mo ngayon. Alam ko naman po na maaayos yung gulong na gawa ko. Ay, patawarin mo ako, Apo. Pero lahat na ginawa ko kanina. Kulang na nga lang lumuhod ako. Pader ang binangga mo. Ibig po bang sabihin hindi na ako makakapasok? Expelled ka na sa university na pinapasukan mo. Di ba? Yan naman ang gusto mo. Ang hindi na pumasok pa. Hindi po, Lola. Gusto ko pa pong pumasok. Gumawa po kayo ng paraan. Sa ibang eskwelahan ka na lang siguro magpa-enroll sa susunod. Baka umayos ka pa. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Walang yang babaeng yun. Kung sa umpisa pa lang kasi ipinakilala na niya ang sarili niya, hindi aabot sa ganito. Sino ba naman mag-aakala na anak pala siya ng congressman? Sobrang simple lang niya at wala nga siyang sariling sundo eh. Bumabiyahe lang siya mag-isa. Hinusgahan mo naman agad siya nang hindi pa nakikilala. Nakuha mo ang ganyang ugali sa akin. Gaya ng ginawa ko nun sa iyong ama. Hinusgahan ko rin siya. Naging bulag ako sa mga magaganda niyang nagawa. Nangyari na po yan, hindi na natin maibabalik pa. Ayaw niyo naman ibaba ang pride para pabalikin ang papa dito. Hayaan na natin ang pananahimik niya. Ano na lang po ang gagawin ko? Bakit hindi ka muna magtrabaho habang naghihintay ng susunod na pasukan? Wala naman po akong alam na pwedeng pasukan. Hindi pa nga ako tapos mag-aral eh. Ano na lang ang mapapasukan ko kung sakali? Magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko. Mas nakakainip kasi kung nandito ka lang sa bahay. Sige po, Lola. Kayo na ang bahala. Nang mga sumunod na araw, nalaman ng biyanan ni Kuya ang dahilan kung bakit biglang nag-iba ang ugali ng apo. Kung bakit nawalan ng gana mag-aral.
At may binuli na naman na kay-eskwela. Dapat nga mas matindi pa ang ginawa ko sa babaeng yon. Hindi pa sapat ang ginawa ko sa kanya. Bata ka pa naman. Makakahanap ka pa ng higit sa lalaki na yon. Kalimutan mo na lang sila. Kinakalimutan ko na nga po, kaso binanggit nyo pa. Pasensya ka na, iha. Lumabas tayo at mag-shopping. Hindi ba yun ang gusto mong gawin? Ayoko po, Lola. Masama po kasi ang pakiramdam ko. Nilalagnat ka ba? Mabigat po ang katawan ko eh. Oh, may sinat ka nga. Sandali ikukuha kita ng gamot. Huwag na po, La. Uminom na ako. May gamot ako dito sa drawer. Gusto mo bang samahan na muna kita dito? Sige po, Lola. Pakiramdam ko kasi meron laging nakatingin sa akin. Yang imahinasyon mo talaga. Ilang gabi ko na rin pong napapanaginipan si Kristal. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Sa panaginip ko gusto niyang samahan ko siya kung nasaan siya. Siguro, sa dami ng mga nangyari sa'yo, kaya bigla mo na lang siyang naaalala. Mabuti pa, magsimba tayo sa linggo. Baka po binabagabag na ako ng konsensya ko dahil sa mga ginawa ko kay Kristal. Siya ang nagdesisyon na tapusin ang buhay niya. Wala kang kasalanan. Yan ang itanim mo sa isip mo. Ako naman po talagang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Pinipigilan na ako noon ng mga kaibigan ko na tigilan ko na si Kristal pero hindi ako nakinig. Lalo lang bibigat ang pakiramdam mo kung lagi mo pang babalikan ang nakaraan. Bigla pong pumasok sa isip ko, paano po kung maghiganti ang lolo at lola niya? Kung gusto nilang maghigante, sana noon pa. At saka, ano naman ang kakayanan nila para gawin yun? Naaalala ko po yung matatalim nilang titig noong araw na yun. Para bang binabasa nila ang pagkatao ko. Masyado rin silang ma-pride. Ayaw nilang tanggapin ang perang ibinibigay ko. Mga hindi nga po nag-iisip, malaking tulong na nga yun sa kanila eh. Matulog ka na. Namumungay na yung mga mata mo Sige po, Lola. Hindi agad lumabas ng kwarto na yun ang matandang babae. Hinintay niya munang mahimbing ang apo bago tumayo. Akma na sana siyang lalabas ng matigilan. Napatingin siya sa bukas na bintana. Naroon ang maliit at makulay na ibon na para bang nakikipagtitigan yun sa kanya. Nang lalapitan na niya, bigla yun lumipad palayo. Ano kaya klaseng ibon yun? Buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganung ibon. Ay, maisara na nga itong bintana at baka makalimutan pa mamaya. Lingid sa maglola ang ibon na yun ay ilang buwan nang nakasubaybay sa kanila. Alaga yun ni Tata Celso na lolo ni Kristal. Nagbabaka sakali kasi ang matandang lalaki na magbabago pa ang dalaga. Pero nagkamali silang mag-asawa. Ang natitirang awa sa kanya tuluyan na naglaho. Itutuloy na niya ang paghihigante. Uunahin niya ang 3 kaibigan ng dalaga. Buti, gising ka na, apo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo gumaan na po. Tara na, dun tayo sa kusina. Nagpaluto na ako kay Nida bago ko siya pinauwi. Siguradong gutom ka na. Hindi na kasi kita ginising kagabi dahil ang himbing pa rin ng tulog mo. Kausap ko po kanina mga kaibigan ko na kasama ko noon sa pambubuli kay Kristal. Lahat po sila may sakit ngayon. Si Melinda po ang pinakamalala. Kailangan daw po siyang isugod sa ospital ngayon. Sabay-sabay pa talaga kayo nagkasakit. Oo nga po May isa pa po. Pare-pareho po naming napapanaginipan si Kristal. Gusto niyang samahan namin siya kung nasaan siya. Diyos ko, ano kaya ang ibig sabihin nun? Natatakot na nga po ako Ano kaya ang tunay na pagkatao ng Kristal na yon? Ang alam lang po namin, isa siya sa nabigyan ng scholarship dahil matalino at nakapasa siya sa exam. Ang mabuti pa, bilisan na natin kumain. Pupunta tayo sa simbahan ngayon. Bago pa man sila makalis, biglang bumuhos na ang malakas na ulan. Nagtataka naman sila dahil maaliwalas naman ang panahon kanina. Lalo tuloy natakot si Chloe.
Para bang ayaw tayong paalisin ng bahay. Oo nga po, Lola. Isipin mo na lang na nagkataon lang ang lahat ng ito. Kukumustahin ko na lamang po ang kalagayan ng mga kaibigan ko. Doon lang po muna ako sa kwarto ko. Sige lang, Iha. Dito lang ako sa sala. Hindi pa man natatagalan ng apo sa kwarto, narinig na ng matandang babae ang malakas nitong tili. Agad niyang pinuntahan ng dalaga at naabutan niyang nakasiksik sa sulok habang umiiyak. Nang makita siya, patakbong yumakap sa kanya ang apo. Lola! Nandito si Crystal! Hindi siya matahimik! Lola! Minumulto niya ako! Tahan na, Iha. Wala naman siya dito. Baka guni-guni mo lang yun. Maniwala po kayo! Nandito siya kanina! O ganito na lang, ha. Mag-impake ka ng mga damit mo. Kapag gumanda na ang panahon, uuwi na muna tayo sa bahay ko. Doon na muna tayo mamamalagi. Sige po, Lola. Pero dito lang kayo. Huwag niyo akong iiwan mag-isa. Oo, apo. Andito lang ako. Kinabukasan pa nakaalis sa bahay na yun na maglola. Dahil hindi tumila ang ulan maghapon hanggang gabi. Nabalitaan din ni Chloe na lalong lumala ang sakit ng kaibigang si Melinda. At hindi maipaliwanag ng doktor kung anong uri ng sakit ang dumapo dito. Hanggang mabalitaan nilang pumanaw na ito sa ospital. Sigurado po ako na si Crystal ang may kagagawan kung bakit namatay si Melinda, Lola. Huwag mong babanggitin sa mga magulang ni Melinda ang tungkol sa bagay na yan. Baka isipin nila na nababaliw ka na. Gumaganti na po siya sa amin. Iniisa-isa niya kaming magkakaibigan. Mag-iisip ako ng paraan para matigil na siya. Alam mo ba kung saan probinsya galing si Crystal? Hindi ko po alam, Lola. Ipinagtanong na yan ng mga kaibigan ko pero wala silang nakuha na impormasyon. Kahit ang admin hindi rin daw alam. Magdasal ka lang lagi. Yon ang pinakamabisa na panlaban sa mga katulad niya. Tawagan na po kaya natin si Papa. Baka po makatulong siya sa atin. Saka na natin siya tawagan kapag wala na akong magawang paraan. Hindi naman kita pababayaan eh. Kayo na rin po ang may sabi na matanda na kayo. Kaya nga ipinasara nyo na lang ang restaurant. Ano pa po bang magagawa nyo, ha? Baka lalo lang ako mapahamak. Bakit ba ganyan kang magsalita sa akin ngayon? Pagkatapos ang lahat ng mga ginawa ko sa'yo, sasagutin mo na ako ng ganyan? Wala naman po kasi kayong ginagawa eh. Nandito lang kayo sa bahay. Sabi niyo pumunta tayo ng simbahan. Mangumpisal sa pari. Wala namang bisa sa akin. Paano kasi kulang ka na sa pananampalataya? Bakit kayo po ba meron nun? Wala naman ah. Puro lang naman kasamaan ang alam nyo. Chloe, ganyan pa bang igaganti mo sa akin pagkatapos kong ibigay ang lahat ng gusto mo? Tanging ako lang ang nagtanggol sa'yo mula sa papa mo. Nakalimutan mo na ba? Sana nakinig na lang ako kay Papa. Sana hindi nangyayari to sa akin. Magsisi ka man, huli na rin naman. Kung mahal niyo ako, gumawa kayo ng paraan. Ayokong matulad kay Melinda. Lahat gagawin ko para sa iyo, Apo. Pangako yan. Sa huling araw ng burol ni Melinda, may buhay na insekto tulad ng mga ipis, uod at mga bangaw ang lumabas sa katawan nito. Nalabis na ikinasindak ng mga naroon. Wala rin ni isa ang makapagpaliwanag sa kababalaghang nangyayari. Ang dalawa pang kaibigan ni Chloe dinapuan na rin ng malubhang karamdaman. Ang huling balita ng dalaga, inuwi sa probinsya ang mga to para dun ipagamot. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan sa probinsya pa magpagamot ni na Bridget at Raquel. Mas magagaling ba ang mga doktor doon? Hindi naman sila sa doktor magpapagamot. Nagkaroon siguro sila ng ideya sa totoong nangyayari nung nasaksihan nila ang nangyari sa burol ng kaibigan ninyo. Alam niyo na rin po ba ang nangyayari? May bumabarang sa inyong magkakaibigan. Kaya umuwi ng probinsya ang mga kaibigan mo para doon maghanap ng magaling na albularyo. Mamamatay na po ba ako, Lola? Kaya po ba nangihina ako dahil may mga insekto rin ang loob ng katawan ko?
Hindi ka mamamatay. Lahat ay gagawin ko. Kailangan lang nating makahanap ng albularyo na tutulong sa atin. O kaya, makahingi ng kapatawaran sa lolo at lola ni Kristal. Pero hindi naman natin alam kung taga saan sila. Lola, alam niyo po ba na isang manggagamot ang nag-iisang kapatid ni Papa? Si Tia Susan mo ba? Wala na pong iba. Matutulungan niya tayo. Tawagan po natin si Papa. Ang totoo niyan, kahapon ko pa tinatawagan si Kevin. Pero hindi ko makontak. Baka nagpalit na ng numero ang papa mo. O di kaya walang signal sa kanila. Baka nga po, alin lang sa dalawa. Alam mo ba ang address ng papa mo sa kanila? Hindi ko rin po alam. Ay, ngayon ko napagtanto na hindi ko talaga siya itinuring na kapamilya. Ni hindi man lang natin alam ang address ng papa mo sa inyo. Isang beses ko lang noon nakita ang kapatid niya pero nasungitan ko pa. Kahit noong mamatay ang mga magulang ng papa mo, hindi man lang ako dumalaw. Tapos ngayon, sila pa rin pala ang makakatulong sa atin. Paano po natin pupuntahan si Papa kung hindi natin alam ang lugar? Titignan ko sa mga gamit ng mama mo. Baka merong nakasulat doon. Sige po, Lola. Tatawagan ko rin po si Papa. Baka nga wala lang signal. Samantala, malayong-malayo na ang aura ni Kuya Kevin ngayon kumpara nung unang dating niya. Maririnig na lagi ang tawa niya. Hindi katulad nun na laging malungkot. Napagtanto ko na hindi sa lahat ng oras pera ang nagpapasaya sa mga tao. Simple at tahimik lang ang buhay namin dito. Pero masaya naman. Ay, sa sobrang pagiging abala ko, nakalimutan ko nang i-charge tong cellphone ko. Wala naman tumatawag sa'yo eh. Ay, malay mo naman biglang tumawag si Chloe. Malabo na yun, kuya. Kung gusto kanyang tawagan eh, sana noon pa. Kahit kailan talaga walang pakialam sa'yo ang nag-iisa mong anak. Kahit wala na siyang pakialam sa akin, mahal ko pa rin siya. Umaasa ako na balang araw magkikita at magkakasama pa rin kami. Pwede naman yan kapag nawala na sa mundong to ang biyanan mo. Siya lang naman ang masamang impluensya kay Chloe eh. Sana naman nasa mabuti silang kalagayang maglola. Baka nga nagsasaya pa nga mga yon. Teka lang. Nandito na pala si Tata Celso. Sandali lang kuya ha. Kukunin ko lang ang mga mais na order ko. Gagawa kasi ko ng puto. Nakatanaw lang sa amin si Kuya Kevin sa may bintana habang kausap ko si Tata Celso. Dating mapagbiro ang matanda. Pero mula nang mamatay ang kaisa-isang apo, naging malungkot na ito. At bihira na rin sumama ang asawa nito sa pagbaba ng bundok. Nang maibigay ko ang bayad, umalis na rin siya. Siya ba yung naikwento mo dati na nagpakamatay ang apo? Oo, siya nga. Kawawa nga silang mag-asawa eh. Bihira na nga sila magbaba ng kalakal mula sa bundok. Katwiran kasi nila wala na naman silang pag-aaralin pa. Ano bang dahilan ng pagpapakamatay ng apo nila? Ganito kasi yun. Matalino ang apo nilang yun. Nakapasa ng scholarship sa isang university kaya lumuwas. Dahil siguro probinsyana, naging target ng mga bully sa eskwelahan. Hindi naman daw nagsusumbong sa mag-asawa para siguro hindi na mag-alala. Bakit hindi nagsumbong sa pamunuan ng eskwelahan yung apo nila? Ayon sa videong iniwan ng apo, ilang beses daw siyang lumapit sa admin pero hindi siya pinapakinggan. Maimpluwensya daw kasi yung grupo ng mga nambuli sa kanya. Hanggang isang araw, ipinakalat ng grupo ang mga hubad na larawan ng apo na pilit na ipinagawa rito. Doon na nag-umpisa ang depresyon ng dalaga. Pero hindi pa rin tinigilan hanggang sa nagpakamatay na nga. May laban naman sana sina Tata Celso laban sa grupo ng mga nambubuli sa apo nila pero mas kinampihan ng eskwelahan ng grupo dahil binayaran sila. Kahit nga daw sila binabayaran ng lola eh. Pero hindi nila tinanggap. Alam mo ba kung saang eskwelahan?
Sa Santiago University yata. Parang dun eh. Crystal ba ang pangalan ng apo nila? Oo kuya. Paano mo nalaman? Sa iisang eskwelahan sila nag-aaral ni Chloe. Ang anak ko at ang mga kaibigan niya ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Ano? Kaya tuluyan na akong umalis dahil hindi ko man lang nakitaan ng pagsisisi ang anak ko sa nangyari. Ganun ba kasama ang anak niyo ni Christina? Hindi nga niya alam ang pakikipagkapwa-tao. Gusto kong makausap ang dalawang matanda. Kahit ako na lang ang humingi ng kapatawaran sa ginawa ng anak ko. Baka naman sa'yo ibunto ng galit nila, kuya. Tatanggapin ko kung makakabawas yun sa pagdadalamhati nila. Sige, kuya. Sasamahan kita sa bahay nila sa bundok. Nang araw na yun, sinamahan ko si kuya sa bundok kung saan nakatira ang mag-asawa. May maliit doon na komunidad at mainit naman kaming tinanggap ng mga tao doon. Parang sanay naman silang nakakakita ng mga tagapatag. Itinuro na lang nila ang tinitirhan ng mag-asawa na malayo sa karamihan. Nagdilim naman ang mukha ni Tata Celso nang malaman ang pakay namin. Ikaw palang ama ng babaeng yun na pumatay sa apo namin. Sa tingin mo kaya maibabalik pa ang buhay ni Crystal sa paghingi mo ng tawad? Alam ko pong hindi na. Pero sana tanggapin niyo ang buong puso kong paghingi ng tawad. Umalis na kayo! Dahil hindi ko kailanman matatanggap ang paghingi mo ng kapatawaran. Hanggang ngayon, hindi nagsisisi ang anak mo. Walang konsensya ang babaeng yun. Tatanggapin ko po ang lahat ng masakit niyong sasabihin dahil alam kong nagkasala ang anak ko. Walang kapatawaran ang ginawa ng anak mo at ng mga kaibigan niya sa apo namin. Hindi man mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Crystal sa batas ng tao. Sisiguruhin ko sa iyo na magbabayad sa ibang paraan ng anak mo. Teka lang po, Tata Celso. Huwag po muna kayong pumasok sa loob. Umalis na kayo! Baka kung ano pa magawa ko sa inyo. Kuya, halika na. Nasabi mo na rin naman ang gusto mong iparating eh. Tata Celso, pasensya na po sa abala ha. Kahit nakasara na ang pinto ng kubo, hindi pa rin tumitinag si Kuya Kevin. Hinawakan ko na siya sa braso niya at niyayang umalis na kami. Ano kaya ang dapat kong gawin para matanggap nila ang paghingi ko ng tawad? Panahon na lang ang makakapagsabi, kuya. Masyadong malaki ang naging atraso ng anak mo sa kanila eh. Intindihin na lang natin ang nararamdaman nila. Sige. Tayo nang umuwi. Babalik na lang ako sa ibang araw. Bakit pa? Hindi ako titigil hanggat hindi nila ako napapatawad. Hindi naman ikaw ang may atraso sa kanila eh. Hindi mo kailangan ulit-ulitin ang paghingi ng tawad. Hanggang makauwi kami ng bahay, naging tahimik na lang si Kuya Kevin. Mula rin noon napansin kong malalim lagi ang iniisip niya. Isang araw habang nasa labas kami ng bahay, isang sasakyan ang tumigil sa tapat ng bakuran namin. Nagkatinginan pa kami magkapatid. Labis ang pagkagulat namin nang bumaba ang biyanan ni Kuya. Labis din ang aming panlulumo nang makita ang kalagayan ni Chloe, na halos butot balat na lang at puno ng sugat ang buong katawan. Inuuod na rin ang mga sugat niya. Sa mga lumang gamit ni Christina namin nakita ang address ng bahay niyo. Pasensya ka na ha, kung hindi namin kabisado ang lugar niyo. Ayos lang po. Alam ko naman na hindi kayo interesadong malaman kung taga saan ako. Patawarin mo sana ako, iho, kung naging malupit man ako sa'yo. Minaliit kitang masyado. Sa huli, sa iyo pa rin pala kami lalapit. Kalimutan na po natin yon. Tapos na naman po yun eh. Mabuti na lang. Naalala ni Chloe na isang manggagamot ang kapatid mo. Sana mapagaling pa rin niya si Chloe kahit tingin ko malala ng kalagayan niya. Ay, ang isang kaibigan ng anak mo, pumanaw na. Ang dalawa naman, nasa probinsya nila at doon nagpapagamot.
Magtiwala lang po tayo sa kapatid ko. Ang lolo at lola ni Kristal ang bumabarang sa anak mo. Taga rito po ang dalawang matanda. Ngayon ko mas naiintindihan kung anong huling sinabi ni Tata Selo. Ang pagkakataon nga naman, Tignan niyo naging resulta ng pangungunsinti niyo kay Chloe. Kahit ako, nagawa niyang kalabanin dahil alam niyang kakampi niya kayo. nagsisisi na talaga ako sa mga nagawa ko. Dahil sa kagustuhan kong mapasunod ang apo ko, ibinigay kong lahat sa kanya. Hindi ko man lang naisip ang nararamdaman mo. Kung pwede lang sanang akuin ko na lang ang sakit ng apo ko. Matindi ang galit ng dalawang matanda kay Chloe. Hindi ko alam kung magagawa siyang patawarin. Iniwan muna ni Kuya ang biyanan at saka lumapit sa amin. Hinawakan niya ang kamay ng anak habang pinagmamasdan ng kalunos-lunos nitong kalagayan. Ayoko sanang gawin to kay Tata Celso dahil naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Pero ito lang ang tanging paraan para gumaling si Chloe. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag ka nang magdalawang isip kung sinong papanigan mo. Alam ko na hindi maganda naging trato na maglola sa akin. Pero anak ko si Chloe at mahal ko siya. Anak mo ang pipiliin ko. Sana karapat dapat siya. Ibinalik ko ang barang kay Tata Celso dahil ayaw niya makipagkasundo sa akin. Hindi niya magawang patawarin ng pamangking ko sa nagawa nito. Habang pinagmamasdan ko ang paghilom ng sugat sa katawan ng pamangkin ko, lumuluha naman ako dahil sa kalungkutan. 2 araw pagkatapos, paalis na nun ang maglola. Talaga po bang ayaw ninyong sumama sa amin pabalik? Hindi na anak. Ganitong buhay talaga ang gusto ko. Dumalaw naman po kayo sa amin. Oo naman. Maging aral na sana sa iyo ang mga nangyari. Makikinig ka rin sa lola mo at alagaan mo siya mabuti. Sikapin mo rin na makatapos ng pag-aaral. Pasensya ka na anak, kung puro pangaral lang ang may pamamana ko sa iyo. Para po sa akin, yun po ang pinakamagandang pamana na natanggap ko sa inyo. Ang mga pangaral nyo na binaliwala ko dati. Kung nakinig lang po sana ako sa inyo, hindi na sana aabot sa ganito. Hindi pa naman uli para sa pagbabago. Hindi ko po sasayangin ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin. Nagyakapan pa ang mag-ama bago sumakay sa naghihintay na sasakyan si Chloe. Tsaka lang ako lumapit kay Kuya Kevin. Salamat sa iyo. Iniligtas mo ang anak ko. Wala yun, Kuya. Lahat naman may karapatan magbago at mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Huwag sana yun sayangin ng anak mo. Hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon gaya ni Tata Celso at Kristal. Yun na ang una at huling beses na tumuntong sa lugar namin si Chloe at ang kanyang lola. Si Kuya Kevin na lang ang dumadalaw sa kanila. Mas pinili na rin ng kapatid ko na dito manirahan. Kahit makailang ulit siyang kinukumbinsi ng biyanan at anak na bumalik sa kanila. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Tita Alice Sarmiento from Las Piñas. Salamat po tita sa patuloy niyong pakikinig. Hi kay Marie from Quezon City. Shoutout sa Carillo family and Berondo family at sa lahat ng guard sa EMS from Binyan, Laguna. Hello kay na Zoe at Leleng na laging nakikinig. Maraming salamat. Hello kay Jeruka na laging nakikinig. Salamat po. Hi kay Kesalyn Mata from Kalibo, Aklan. Hello kay Natalia at Thea. Hi kay na Zian at Zijan. Hello kay na Neil Kian at Lance Edam from Laguna. Hello kay Sydney Crosswind. Salamat sa pakikinig. Hello kay Jeneline Jacobe from Rizal. Shoutout sa Iko and Annie Lomihaw sa Antipolo Hills, Antipolo City. Salamat sa pakikinig nyo.
Hello kay Charlene Alcalde from Riyadh, Saudi Arabia. Hi kay Jane Pacheco from Baras, Rizal. Hello kay Marilu Basis from Sita. Shout out sa Garcia family from Barangay Hermosa, Bayambang, Pangasinan. Hello kay na Russell, Alicia, Rosie, and Claire from Binangonan, Rizal. Shout out sa Satarain family and Ausa family from San Narciso, Quezon. Hello kay Joanna Soniga from San Pedro, Laguna. Hi kay Elena Jacoba. Hello kay Jen Kabakungan from Malaysia. Shout out sa Magpale family, Solana family, Antiga family sa Barangay Tinagbasan, Tubay, Agusan del Norte. From Mayron Magpale from CBR City, Mindanao, mga solid abangers, maraming salamat po. Hello kina Angela at Achel from Tarlac. Shout out sa Esperon family from Bicol. Hi kay Gemma Jane Guagano from Guimaras. Shout out sa Teranya family from Loo Cardona, Rizal, from June Teranya. Shout out sa Castillo family. Hi kay Protasio Ramos. Shoutout sa mga taga Beltran Couture Shop, kina Jaja Cabana, Roslyn Vismanos, Amay, Odessa, and Hope. Hello po sa inyo. Belated happy birthday kay Agnes Reyes. Maraming salamat sa palaging pakikinig. Shoutout sa mga sewer and trimmer ng J&J Tailoring ng General Trias, Cavite. Hello po sa inyong lahat dyan at maraming salamat po. Hello kay Emily Ganja. Hello kay na Elaine Jan Elemia, Raven Clerk Elemia, Shania Steph Elemia, Bianca Shalane Elemia at kay Romel Elemia. Hi kay April May from Binangonan, Rizal. Hi kay Sharon Solero Masagka. Hi kay Elizabeth Pamintuan. Hello kay Ate Neng at Melanie from Brunei. Hello kay Alisa Mary Bernas at shoutout sa Kurba PH at Kurba Team. Hello kay Beautiful Angel from Jisan, Saudi Arabia. Hi kay Color Uptech from Los Baños, Laguna. Hello kay Dialine Malbas from Riyadh. Hi kay Marilyn Basco from Rene Carillo. Shoutout sa Virador family from Bohol at Butron family from Pasig. Hi kay Mary Joy Sabaresa from Agos Bato, Camarines Sur. Hi kay Enriqueta Montuerto from Eddie Pepito ng San Rafael, Bulacan. Hi kay Richelle Adapon. Hi kay Cliven Duvalan. Hello kay Cleo Abalos from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout sa Derayo family, kina Nicole at Jane. Hello kay Fernando Navarro from Cafe Una Premium Coffee, kina Princess, Shara, and Ashley Garcia. Hi kay Lisa Lindio Vlog from Saudi Arabia. At shoutout sa Lindon 21. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig. Ingat po kayo and God bless.